one pack man party list. Tanggal. Diba? Ayun o, tinanggal lang mga kaibigan yung one pack man party list. Last week na post ko po ito na may nilagay po dyan na tarpaulin na may kasama pong picture ni Yorme Isko. So ngayon na clearing, natanggal, nyaw nyaw nyaw. Anong nangyari? Ang balita ko daw kinalkal daw, hinanapan to ng problema. Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala na po ba ito, libre lang, tulungan na lang din sa kapwa mo. Sa mga Iskonians po, shout out po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa patuloy ng pagsuporta sa ating channel at kay Boss Y. Mabuhay po kayong lahat. So, ang topic natin ngayon guys, for today's video, Oplan Baklas Tarpaulin. Muli na namang umarangkada guys. Dahil yung tarpaulin o yung billboard nitong one pack man party list ay kasama si Yorme nasa gitna. Yan guys, nakikita nyo naman. Pero nakita yata ni Mayora. Siguro ba naglalakbay siya doon, dumaan siya, nakita niya. Na-allergic siya guys. Diba? Ayaw niyang makita, pinatanggal daw. Diba? So galit na galit daw siya kasi nakabalandra yung mukha ni Boss Y. Nairita yata guys itong si Mayora. So, wala daw magagawa itong may-ari ng billboard na kung saan kailangan nilang tanggalin yan. Di ba? Kahit kumpleto naman daw ang kanilang mga papeles. Meron namang karampatang permit. Pero yun na nga guys, binraso daw at talagang pinatanggal niya. Kaya kung makita nyo guys, yan, blanco na guys. Wala na. Wala na yung mukha ng ating Boss Y. Talagang nagigigil sila guys, di ba? Nagigigil sila. Makita lang ang mukha ni Boss Y. Kaya nga sinasabi dito guys na mukhang diktador na itong si Mayora sa Maynila dahil sa kanilang ginagawa. Di ba? Ano na, kasi kung maalala niyo dati na vlog natin guys, di ba? Noong nag-vlog natin yung mga eat-right ni JTV, di ba? Kinuha na kasi nakabalanda rin din yung pangalan ng ni Isko at saka ni JTV. Tapos sa basketball naman, kay JTV muli, di ba? Ayaw din ang papaglaruin sa San Andres Complex. At marami pa mga bagay na talagang ginigipit na, guys. Yung Yorme's Choice. So habang papalapit ang eleksyon, lalong nag-iinit ang ulo ng Team Mayora guys. Dahil siguro nakikita nila, di ba? Sobrang dami ng suporta na nakukuha ni Boss Y. Makita mo naman yan guys, pagka umiikot siya, di ba? Sa mga ibang kasama natin vlogger na kasama ni Yorme, talaga naman makita mo, jam pack ang tao. Sabi dito, ito ang legal issue sa nasabing billboard. Kahit na nga daw kumpleto yung papeles talaga, ay walang magagawa. Iniipit daw talaga ni Mayora. Yun ang sinasabi. So, ibig sabihin, kung kumpleto naman ng papeles, di ba? May permit naman. So, discrimination to. Di ba, guys? Dahil nandyan si Yorme, hindi na pwedeng ilagay yung mukha niya. Kaya maraming pagkakataon na binabaklas. Kahit doon sa bahay-bahay, di ba? May nakita tayo dati sa post na talagang binabaklas. Kaso, nagalit yung may-ari ng bahay. Sabi niya, pag-aari ko yung bahay, bakit nyo tatanggalin? Wala silang nagawa guys. Hindi nila natanggal. So, yun na nga guys, kaya talagang dapat nating dahil pang suportahan si Yorme at labanan yung mga ganitong uri ng panggigipit din dito kay Boss Y. Kasi talagang kahit na anong gawin nila yung suporta ng taong bayan na kay Yorme. Di ba guys? Lalo na sa ganitong nakikita natin. Kumakalat ngayon sa Facebook ito guys. Dahil nga pati yata yung tarpaulin nitong si Wilbert Lee na tatakbong senador na kung saan ay kapartido rin
ng Aksyon Demokratiko ay talagang tinanggal din. So, wala na silang maisip gawin guys, kundi gipitin ang Team Yorme. Inamin naman yan ni JTV na iba yung pinagdadaanan namin ngayon. Di ba? Iba. Talaga daw hanggang hinihigpitan talaga sila. Pero siyempre guys, hindi pa tatalo dyan ang Yorme's Choice, di ba? The more na hinihigpitan nila, lalo pa natin isigaw, di ba? Ikalat na ang kailangang manungkulan sa City Hall ay wala nang iba kundi si Boss Y at ang buong Yorme's Choice. So, huwag tayo titigil guys, talagang iba-iba na ang lumalabas ngayon sa social media, di ba? Para lang mapigilan itong si Boss Y na maupo uli, na bumalik sa City Hall. Pero siyempre wag tayo papayag. Tuloy-tuloy lang po tayo guys, kahit anong gawin nila, hindi tayo papipigil. Dahil wala nang ibang kailangan bumalik dyan, kundi si Boss Y lang. Di ba? Tapos na ang kanilang maliligayang araw. Nakita na natin kung ano ang kilos nila, lalong lumala sa Maynila. Sa mga nakaraang vlog natin, di ba? Si Yorme mismo ang nagsabi na number 1 na tayo sa crime index sa buong Southeast Asia. Di ba? Na delikado na dito sa Maynila. Bukod dyan, di ba? Talaga nag-aalala na itong si Boss Y dahil bukod sa peace and order yan, nagiging dugyot na rin ang Kamaynilaan. Kaya kung pababayaan natin guys ito, maging wise po tayo. Doon na tayo kay Boss Y na kung saan ay mabilis kumilos, ang daming resibo at kailangan makaahon na agad ang Maynila. Dahil pag ito pinabayaan pa po natin sa mga botante ng Maynila, nako, baka pumadamay ang lahat, lalong lumugmok ang Maynila, di ba? Lalong pagtatawanan ng Maynila. Kasi nga guys, di ba, nung nag-post itong si dating DILG Secretary Eduardo Anyo, di ba? Sinasabi niya sa kanyang post na ang sabi niya dito guys, Manila is the showcase of the Philippines. It is the first place foreigners see when they come to our country. So I am pleased that in the first week of this administration, Mayor Isko has already shown that the challenges of the city are not insurmountable and can be addressed with a political will and commitment. So ito yung sinasabi natin guys, na ang Maynila ang isang pintuan ng Pilipinas, di ba? Kaya nga sabi niya dito pumapasok ang mga foreigner. Kaya nga sabi ko sa inyo, di ba? Sa ibang bansa, mas kilala pa nila ang Manila kaysa sa Pilipinas. Dahil yun ang laging nababanggit. Di ba? Sa tuwing nakikita siguro nila sa international news, di ba? Sa mga balita. Kaya yung unang linggo ni Yorme, di ba? Bumilib. Panahon nito ni Pangulong Duterte, guys. Bumilib, di ba? Ang unang ginawa niya, di ba? Yung paglilinis sa Maynila. Tapos sumunod na sa Divisoria, tapos sumunod na sa buong Maynila. At sinundan nga ang iyapak ni Yorme, nito si Pangulong Duterte, na nilinis ang buong Pilipinas. Pinagbawalan yung mga pakalat-kalat na vendors, yung mga istorbo sa daan, di ba? Yung traffic, yung mga tindahan na sinaklaw na, akala mo sa kanila na yung kalsada, di ba? Ito yun. Kaya bumilib, di ba? Nakita daw nitong si dating DILG Secretary na nagawa ni Yorme. Bakit? Bakit niya nagawa? Dahil nga sa kanyang political will. Pag sinabi mong political will, di ba guys? Ito pinaka magandang may katangian sa isang leader. Pag sinabi niyang ito gawin natin, gagawin niya talaga. Di ba? Kahit gumamit siya ng kamay na bakal, di ba? Hindi niya gagamitin yung kamay na bakal para sa ikakasira ng lungsod, kundi para sa ikabubuti ng mas nakakarami. Di ba? Kagaya nga nung paglinis na sa Divisoria, marami nagalit, nawalan ng trabaho, lalo na itong si Eddie at si Patty, di ba? O pero
Pinilit niya sa kanya. Hindi, kailangan malinis yan para may madaanan yung tao at magandang tingnan sa mata ng mga foreigner at ng ating mga kababayan. So, yun guys, di ba? Talagang kailangan na natin ibalik. Dahil mukhang hindi kayang kontrolin nitong si Mayora, kaya napapabayaan niya. Kasi alam naman natin guys, ang Pilipino, tayo mga Pilipino guys, may katigasan ng ulo. Kapag ang namumuno ay mahina, malamya at malambot, hindi ka pakikinggan. Kung ano ang gusto nila, yun ang kanilang susundin. Wala na silang pakialam sa ibang tao. Pero pagdating kay Yorme, guys, di ba, nakita natin, hindi pwede yan. Kung nakakaabala ka na, at marami ka ng tao pinipermisyo, wala, umalis ka dyan. Di ba? Yan ay para sa mas nakakarang. Alright guys, yun, napakaganda, di ba? Abangan nyo, supportahin po natin sa gitna ng mga paggigipit kay Yorme, di ba? Tuloy po natin ang ating suporta. Kaya huwag kalimutan guys, like, share, and subscribe po. At kung hindi naman kayo nagmamadali, huwag nyo na rin i-skip yung mga ads guys. Pang tulong sa pag-growth ng ating channel. So, ganito lang po. Maraming salamat po at pagpalain tayo ng poong may kapal. Manila, God first. Salamat po.